Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Kumpirmado na. Just in. Natatakot na. Delikado to. Masama pala, Franz Castro. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Franz Castro at Satoru Ocampo ay guilty sa kanila pong kaso, hinggil po doon sa yung pagdadala nila, no? Ng mga bata sa Talaingod. 4 hanggang 8 taon na pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng mababang hukuman laban kina ACT Teachers Congresswoman Franz Castro, dating Congressman Satoru Ocampo at iba pa matapos napatunayang guilty sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito po ay batay, napatunayan po sila nagkasala. Sino ba yung judge? Tagum City Regional Trial Court. Kaugnayan po to yung sa 2018 na ibiniyahe po nila yung 14 na minor de edad. Minor de edad, binahe nila. Papunta sa Talaingod, Davao del Norte. Nauna dyan ay, hindi, galing sa Talaingod, di ba? Dinala yata sa Cebu yan. Dapat pati po yung nagkup-kup, yung mga pinuntahan. Alam ko yung mga pari ang pinuntahan ng mga yan. Okay. Nauna dyan ay binasura rin ng Korte ang depensa ng mga akusado na bahagi ng kanilang educational mission ang ginawang recruitment sa mga minor de edad. Grabe yan, nasaksihan natin, no? Tapos yung magre-rescue, yung i-rescue yung mga bata mismo yung galit sa mga magre-rescue yung pulis. Nakasama na yung mga magulang. Grabe po yung impluensya ng mga to. So yan mga kababayan, ang tanong dito kung sisibakin ba ni Romualdez itong si Franz Castro dyan sa Kongreso, no? Kaya ba kayang sibakin or diba, suspindihin itong si Franz Castro kasi guilty mga kababayan eh. Hindi naman pwedeng magkaroon tayo ng opisyal na hindi sumusunod sa batas, diba? Magiging katawa-tawa po ang ating Kongreso, ang ating kahit ano pang maging sa executive man yan or legislative mga kababayan, di ba? Magiging katawa-tawa po kapag ganito. Yung mga namumuno ay hinatulan na ng guilty, no? Di ba? Magiging ano po ito sa sambayan ng Pilipino, magiging tawag dito. Parang hindi katanggap-tanggap eh. Dahil for example, may mga malilinis naman na mga tao, di ba? Na pwedeng maging opisyal, maging kongresista ng ating bansa. Pero bakit ganito? Uso ba ito ngayon? Kasi meron din sa Senado. Mga convicted na mga senators at congressman, di ba? Mukhang nauuso talaga sa panahon ngayon, no? Grabe. Ano mo sasabihin na educational mission yun? Hindi naman pumayag yung mga magulang. Di ba? Talagang re-recruitin na nila yung mga kabataan na yun. Yun po yun. Educational mission, kayo pupunta ron sa lugar para kaya yung mga bata talagang ang tatapang na nun eh. Na-recall ko lang yung mga kaganapan ng panahon na yun. Anyways, so 4 hanggang 8 taon, may nagpauna na po dito kanina, may nagsabi na yan ba dong ay ayon kay Attorney Trixie. Pagbigyan na natin at
Dapat kasi magtanong na lang, oh, sige, kung ang katanungan, makukulong ba agad? Siyempre, i-apila pa po nila yan. Parang si ano lang yan, guilty po, no? Si, anong pangalan nun? Yung si Maria Reza, di ba guilty yun? Tapos inapila. Apila pa lang yan dahil regional trial court pa lang. So pwede pang i-apila yan sa Court of Appeals. Pag guilty pa rin sa Court of Appeals, pwede pa nilang i-apila yan sa Supreme Court. Pero yung korte na po nagsabi na guilty sila, kakaiba na po yun. No? Convicted ka. Yun po ang ibig sabihin, on appeal ka lang. Thank you very much kay Romeo sa $2 Australian. Kaya nga mga kababayan, no? Ano pa man ang sabihin nila na appeal ng appeal. Sige, mag-appeal kayo na mag-appeal. Pero hindi nyo ano sa taong bayan na kayo ay makasalanan na. Hinatulan na po kayo eh. Kumbaga may lamat na kayo. Kahit anong gawin yung apila, may lamat na po kayo. Diba? At posible na hindi na kayo manalo. Kaya wag nyo nang tangkain, no? Na senatorial slate pa ang Makabayan Black. Sayang yung pang oras ninyo. Matulog na lang po kayo. Hindi naman po final yung naanuhan ka na po na ikaw ay guilty. Guilty ka na po eh. Inaapila mo guilty mo. Pero ikaw ay convicted na. Yun po yung ibig sabihin nun. Oh, pwedeng nakalaya ka pa ngayon kasi magpapiyansa ka. Piansable eh. 4 to 8 years lang. Ang mga hindi po piansable, yung mga ang habang buhay o reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakabilanggo. Okay. So ano po yung implikasyon niyan, no? Ito po, makikita nyo po kung anong uri ng gobyerno meron tayo. Kasi yan yung pinili nilang kampihan eh. Di po ba? Alam nila. Alam nyo ako kung ano akala ko? Akala ko tapos na yung kaso na yun. Akala ko na pinalaya na sila. Yung pala, nagpiyansa lang. Tuloy-tuloy pa pala yung kaso, no? Kaya po convicted yan. Ito ang katanungan dito sa gobyerno na to. Meron kayong unit na nagngangalang Sara Duterte. In fact, hindi lang siya simpleng unit. Siya ang nagpanalo kay Marcos. Kahit na bali-balik rin pa yung mundo. So yan mga karibin natin, no? Ito po yung pinili nila na maging kakampi. Itong si Franz Castro. Mas pinili po nila kaysa kay BP Sara. Ano kayo ngayon? Yung ibinibintang ninyo kay BP Sara na 125 million. Napatunayan po ng COA. Na wala pong anomalya. Yung ginamitan ng 125 million. At hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on. Yung iba, no? Hanggang ngayon nagko-comment pa rin yung 125 million. Naglabas na po ng report ang COA. Kung hindi nyo pa po nababasa, hanapin nyo po. Diba? Well, anyway mga karibin natin, talagang sana nga po makulong na po itong si at si Bakin dyan sa Kongreso para hindi naman kahiya-hiya kayo dyan, di ba? Ano man po ang inyong opinion, komento or kritisismo patungkol po sa video ito, patungkol kay Franz Castro. Na talaga namang kapit-tuko na rin ba ito ngayon sa Kongreso? Pag ito, nako. Meron bang batas na for example ay ikaw ay nahatulan ng guilty at napatunayan talaga sa korte na ikaw ay nagkasala,
Pwede ka bang suspindihin? Gaya po ng ginawa nila kaya ano, di ba? Kaya, sino ba itong congressman na ito? Yung nagtago po sa abroad. Yun, si Congressman Arnolfo Teves. O, di ba? Sinuspindi rin yun, mga kababayan. Posible rin ba na tuluyan na ito si wag nang suspindihin, tuluyan na. Itong si Franz Castro. Maging yung mga kasama niya, kung mag-aapila-apila pa, idamay nyo na. Para mawala na yung mga dyan sa Kongreso. Kasi eto nga po nakakapag sa Pilipinas lang ba ito? Nakalaban ng estado, no? Kalaban ng estado, pinapasweldo ng estado, ng gobyerno. Diba kalaban ng gobyerno, pinasasweldo ng gobyerno. Ano ba talaga? Diba? Talagang wala tayong dito kasi paikot-ikot lang eh. Alam niyo na ang kalaban to ng estado, ng gobyerno. Pero, congressman representative. Di may sweldo pa rin. Soldado ng taong bayan. Ang kalaban ng bayan. Nako po talaga. Well, anyways, sige mga karubyo natin, i-comment na lang po sa baba ang inyong mga opinion patungkol dito. Maraming salamat po.